News Update. Mula sa himpilan ng 89IB, ito po si Manilyn L. Arenas maghahatid sa iyo ng mga balita at impormasyon sa seguridad, kapayapaan at pag-unlad sa probinsya ng Davao del Norte, Davao City at Bukidnon. 89IB kasabay ang mga local farmers mula sa lungsod ng Brolio e Duhali nakatanggap ng iba't ibang kagamitan at produkto para sa kanilang mga kabuhayan. BPATS ng San Fernando Bukidnon binigyan ng kapasidad sa isang araw na K-Leaders Enhancement Training. Mga kasundaluhan at NGOs nagtulungan upang magbigay ng serbisyo sa mga dating miyembro ng Armadong Pakikibaka. Makatao Troopers sabay-sabay nanunumpa sa karapatang pantao kaugnay sa pagdiriwang ng NHRCW 2023. Kasundaluhan sa ilalim ng 10th Otter Brigade patuloy sa clearing operations na ginagawa sa mga kabundukan ng Bukidnon. Tunghayan ang paghahanda ng Makatao Troopers sa nalalapit na Kapaskuhan. Makatao News Update. Sa pagtutulungan ng LGU Brolio e Duhali at Municipal Agricultural Office ay nabigyan ng maagang pamasko ang local farmers Patuti at 89IB noong ika-4 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang inisyatibong ito ni Honorable Moral ay naglalayon na suportahan ang agricultural sustainability na pangunahing hanapbuhay ng mga mamamayan at food sufficiency sa lungsod. 4 na kambing ang napagkaloob sa unit, habang ang iba naman ay nakatanggap ng native na manok, medisina at pagkain, pati na rin ng pataba sa lupa. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito ay natutulungan ang mga magsasaka na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Malaki ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa kanilang natanggap na dagdag sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kanilang kabuhayan. Sa pakikipagtulungan ng Police Provincial Office at Provincial Government ng Bukidnon, ang mga BPATS ng 9 na barangay sa San Fernando, Bukidnon ay lumahok sa K-Leaders Enhancement Training Symposium at Massive Awareness Campaign activity nito lang ika-5 ng Disyembre. Ang aktibidad ay naglalayon na matulungang maging handa at palakasin pa ang puwersa ng mga BPATS sa kanilang mga gampanin sa lipunan. Binigyan sila ng mga lektura mula sa kapulisan patungkol sa kahalagahan nila sa pagpapatupad ng peace and order activities sa komunidad. Gayon din, ang unit ay nagbigay ng lektura patungkol sa CTG recruitment bilang mga first-line defenders ng kanilang komunidad upang maiwasan ang recruitment sa mga BPATS at mga mamamayan. Dagdag pa dito, ibinahagi din sa kanila ang kultura sa seguridad na kung saan ay inaanyayahan sila na makiisa sa gobyerno at security forces na bantayan ang kaligtasan ng publiko sa pagsumbong ng kahit anong banta sa seguridad at kapayapaan na kanilang makikita. Iilan lamang ito sa mga aktibidad na sinusuportahan at pinapalawak ng unit sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapaigting pa ang kampanya sa pagsugpo ng insurhensya sa lungsod tungo sa isang mapayapang Bukidnon. Sa pakikiisa ng mga kasundaluhan ng 89IB at 48IB at ng Socio-Economic Uplift Literacy Anthropological Development Services o SULADS at Adventist World Radio Non-Government Organization ay naglunsad ng 5 araw na Peace and Development Summit sa 113 former rebels o friends rescued mula sa 9 na barangay sa lungsod ng San Fernando mula ika-29 ng Nobyembre hanggang ika-2 ng Disyembre nitong taon. Iilan sa mga programang bitbit ng grupo ay ang medical mission kasama na pamimigay ng mga munting regalo, training at seminar mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno patungkol sa pangkabuhayan, massive awareness campaign ng kultura sa seguridad at mga serbisyo ng pagsimba sa Puong Maykapal. Layunin ng aktibidad na ihatid ang mga serbisyo
at programa sa mga dating miyembro ng armadong pakikibaka upang mabigyan sila ng kapasidad at kakayahan sa kanilang pagbabalik sa paanan ng gobyerno na magbagong buhay at makapiling ang kanilang pamilya. Mahigit kumulang naman sa 800 ang naging benepisyaryo ng iba't ibang serbisyo ng nasabing aktibidad ng mga mamamayang naninirahan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Dahil sa aktibidad na ito ay napatunayan na hindi hadlang ang kalayuan ng destinasyon upang maghatid ng serbisyo sa mga komunidad na higit na nangangailangan kung nagkakaisa at nagtutulungan. Nakiisa sa simultaneous flag raising ceremony ang 89th Infantry Makatao Battalion noong Lunes sa punong himpilan ng batalyon alinsunod sa pagdiriwang sa National Human Rights Consciousness Week or NHRCW 2023 na may temang dignidad, kalayaan at karunungan para sa lahat. Sa pangunguna ni Major Sharif C. Mabini, Battalion Executive Officer ng unit, ay sabay-sabay na binigkas ng mga Makatao Troopers ang panata sa karapatang pantao para maisabuhay. Ito rin ay nagpapaalala sa fundamental human rights ng lahat na kailangang isulong, pangalagaan at protektahan. Matapos nito ay kaniyang pinaabot ang mensahe ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Romeo S. Browner Jr. na nakatuon sa panawagan sa pagpapalaganap ng kamalayan ng bawat sundalo patungkol sa human rights nang maprotektahan kaugnay sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang mga sundalo. Patuloy ang mga pagsisikap ng mga kasundaluhan ng 89IB kasama ang iba't ibang unit ng 1003rd Raptor Brigade sa ilalim ng pamumuno ng 10th Infantry Aguila Division sa pagpapatuloy na clearing operations sa kabundukan ng Bukidnon. Layunin ng operasyon na tuluyang puksain ang mga natitirang mga armadong komunistang teroristang grupo na gumagala sa mga kabundukan na walang ibang dulot kundi tensyon at takot sa mga mamamayan at gulo sa mga komunidad. Gayunpaman, tulong-tulong ang mga kasundaluhan kasama ang iba't ibang stakeholders sa pagkamit ng misyon na wakasan ang armed conflict sa pagitan ng militar at mapangambalang miyembro ng komunistang teroristang grupo upang mabigyan ng kapayapaan ang mga komunidad sa Bukidnon lalo na at nalalapit ang Kapaskuhan. Panawagan naman ng gobyerno sa ating mga kababayan na nasa kabundukan pa na sumukong ligtas habang hindi pa huli ang lahat. Hinikayat din ang komunidad na makikipagtulungan sa ating mga kasundaluhan na i-report ang mga kahinahinalang mga tao na pumasok sa kanilang lugar at huwag na itong bigyan ng suporta sa kahit anong paraan upang tuluyan na silang sumuko. Dama na ng Makatao Troopers ang diwa ng Kapaskuhan sa punong himpilan ng batalyon sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon. Bilang sundalo, kahit malayo man sa piling ng kanilang pamilya, ay abala ang lahat sa pagdidekorasyon ng iba't ibang palamuti sa kani-kanilang opisina upang isabuhay ang diwa ng saya, liwanag at pag-asa. Sabay sa pagpapailaw ng mga Christmas lights ay ang pag-asa ng pagkakaisa, kasiyahan at pag-unlad lalong-lalo na ang kapayapaan para sa lahat. At dyan nagtatapos ang mga balita mula sa nasasakupan ng 89IB.